Premium day po sa ating lahat. Magandang hapon po. Nandito na naman po tayo. Pinagpala tayo ng Panginoon ng panibagong araw para makapagbigay ng talakayan upang sa gayon po ay magamit natin itong mga kaalaman na ito para sa ating kalusugan. Especially ngayon na nasa pandemic pa rin tayo at medyo mahirap din naman talaga magpakonsulta sa isang doktor. At kailangan talaga po, nasa information age tayo, kailangan natutunan natin lahat tungkol sa kalusugan. Especially this month, ang ating topic po ay CVD, cardiovascular diseases. Tapos po, ang main topic natin for today is the basics of hypertensive cardiovascular disease at saka yung mga complications niya. And syempre, magbibigay din po ako ng mga tips kung anong gagawin sa natural na pamamaraan. At kagaya po ng aking weekly segment, ay gusto ko pong ipaalaala yung ating disclaimer na bagamat ako po ay licensed medical doctor din, tayo po ay nagpa-practice ng integrative medicine, functional medicine, oriental medicine, at saka po may kasamang naturopathy, kasama ang nutritional immunology. At sa experience po natin using premium health provider products, ay tayo po ay hindi talaga nagpapahuli pagdating po sa providing quality healthcare sa pamamagitan po ng natural na pamamaraan. So do not get me wrong, kailangan po talaga magpa-check up pa rin sa ating mga consultants, sa ating mga attending physician kung talagang merong mga emergencies. Pero kung kayang i-manage po sa bahay at makakatulong po ang ating mga PHMA partners diyan, ang ating mga nutritional immunologists, ang mga naturopathic doctors, they can go hand in hand. Sabi nga po ni Dr. Ong ay pwede po magsama-sama yan. At be sure lang po na alam natin po yung mga warning signs. Kasi po napakahalaga po nitong hypertensive cardiovascular disease kasi ito pa rin po yung number 1 na karamdaman ang meron ng mga Pilipino at ang tao sa buong mundo. So tayo po ay magsimula na upang maipaliwanag ko po lahat ng mga tungkol dito. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, ito po ay nasa post ng ABS-CBN News. Ito po yung mga top 10 causes of death, yung dahilan ng pagkamatay ng tao sa Pilipinas last 2020. Siguro mga a few years ago, hindi po nagkakalayo dyan. Kaya lang po ang medyo alarming dyan, number 1 pa rin ng ischemic heart disease. So when we say ischemic, hindi makadalo yung dugo sa puso, sa mga ugat sa puso na nagkukos po ng myocardial infarction o yung heart attack, at saka po yung mga discuss ko like congestive heart failure, at saka po yung iba pang karamdaman sa puso. So talaga ang mga Pilipino, bagamat nasa heart month pa rin tayo, pero wag naman heart disease. Kasi po, kung itong topic na ito, kung ito pong usapang kalusugan segment na ito ay makakatulong para mabawasan ang cases ng cardiovascular disease sa buong Pilipinas, marapat lang po talaga na i-share natin, maging aggressive tayo, especially pagdating po sa prevention. Sapagkat ako'y naniniwala, ang PHP po ay dyan napakagaling. Napakalaking tulong po natin pagdating sa prevention. Dati po, ang number 2 talaga dyan is cerebrovascular diseases. Kasama po yung mga bara sa ugat, especially yung mga stroke at mga bara sa utak, yung tinatawag nating brain attack. Pero magugulat kayo, number 2 po ang neoplasms ngayon, mga cancer. At ang medyo inaalala namin sa mga susunod na taon ay maging number 1 siya. Kaya nga lang, wag nating kakalimutan, these are interconnected. Kung may bara ka sa mga ugat, may bara ka sa puso, may tendency ding hindi makadalo yung dugo, mabuo yung mga bukol sa katawan, hindi mapasukan ng sustansya or hindi makapag-flow ang ating immune system. That's why pwede po siya mag-cause pa rin ng mga tumors at saka ng mga cancer. Marami po na-stress ngayon, kaya number 3 po ang stroke. Marami tayo mga batang pasyente na nasa 20s pa lang na lang, 30s pa lang, na-stroke na rin. We really need prevention pagdating po dyan. Diabetes is humahabol pa rin. Nag-uunahan sila, no? Pneumonia, hypertensive disease, other heart diseases. Napansin po nyo, number 1 is heart disease, number 6 is hypertensive disease, number 7 is other heart diseases, kagaya po ng mga problema sa valvula sa puso, congenital anomaly sa mga kabataan, sa mga bata, at number 3, cerebrovascular. So, sa clinic po talaga namin, yan po ang we make sure na we prevent cardiovascular diseases at gusto po namin ma-improve yung blood flow sa mga pasyente. Kasi sayang po yung gamot, sayang yung nutrisyon, sayang yung medications, kung pangit pong blood flow. And closely related po sa puso ay ang ating lungs. That's why kung pangit din po ang blood flow mo sa baga, mataas din yung chance na magkaroon ka ng mga respiratory diseases. Kung pangit ang daloy ng dugo sa kidney, sa urinary tract, same thing. Pwede po magkaroon ng problema. And tuberculosis. Ang pneumonia po, ang COVID-19, mukhang pumapasok yan sa number 5, sa pneumonia, at saka sa number 10.
Kaya lang, alam niyo po, nakakaumay kasi bago ako naging doktor, nagkaroon po ako ng license noong 2008. Graduate ako ng medicine noong 2005. Yan na rin po ang picture eh. Kasi po ang medisina, ito po opinion ko lang naman at saka may sinabi naman tayong disclaimer kanina. Ang healthcare po sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, mukhang hindi health po yung inaalagaan, mukhang disease. Mukhang disease care. Ano po? Kasi po napakahusay ng ating mga specialists, ng ating gamot, ng ating diagnostic test in finding diseases. Pero talaga medyo nagkukulang po tayo pagdating po sa prevention. Kasi po ang dapat pinapromote natin yung health eh. Paano ka magiging healthy? Paano ka magiging happy? Paano ka magkakaroon ng prevention? How can you age gracefully pagtanda ng masaya at malakas? Mukhang hindi po yan masyadong binagtutunan ng pansin. That's why lagi ko nga po sinasabi sa aking mga patients, what you focus grows. So ibig sabihin, kung anong focus ng isip ng healthcare ng Pilipinas, ang focus ng healthcare ng Pilipinas ay sakit, that's why lalong dumadaming sakit. Kapag nag-focus ang government sa COVID-19, lalong dumadaming cases ng COVID-19. Pero siguro when we focus on healthy citizens, when we focus on being having a strong immune system, when we focus on health, baka mas mag-grow o mas dumami ang healthy mga Filipinos. Anyway, ano po, ito po ay introduction pa lang. Gusto ko lang pakita sa inyo kung gaano kalala at gaano ka-problema ang cardiovascular disease. That's why we allotted 1 month to tackle ilan sa mga sakit po na meron tayo dyan. Ito na po yun, ano? Ang dami. Kaya when you go to a cardiologist, hindi yung pwedeng sakit lang sa puso. Iba yung vascular diseases, ito po yung mga ugat, kagaya ng ugat sa puso, coronary artery disease. Kapag namaga yung ugat sa puso o nagkaroon ng bara, that's coronary artery disease. Kapag peripheral naman, yung mga dulo ng katawan, kagaya ng kamay, paa, kasi po bumabara din po dyan dahil may ugat din dyan, peripheral arterial disease ang tawag dyan. Ang cerebrovascular disease, o yung tinatawag nating stroke or brain attack, is part of the vascular diseases. Ang renal artery stenosis, ibig sabihin ng stenosis, yung mga ugat po ay kumikipot or narrowing. Hardening and narrowing of arteries. Dahil mayaman din sa daloy ng dugo ang kidney, kapag nabarahan po ang kidney, pwede rin talagang tumaas yung blood pressure, pwede rin pong magkaroon ng kidney attack. Ano po, yan ay bago ngayon. May heart attack, may brain attack. Nagkakaroon na po ng kidney attack at yan po yung mga prone sa dialysis. Aortic aneurysm, pag bumuka yung malaking ugat sa may puso, kasi meron pong thoracic aorta dito po sa ating dibdib, meron ding abdominal aorta sa ating banda tiyan. Pwedeng bumuka yan at lumaki because of the problem, the vascular problem. Ayan po yung mga sakit na meron dyan. Sa heart disease, marami din po cardiomyopathy, hypertensive heart disease, heart failure, na-discuss po natin yung congestive heart failure last time, pulmonary heart disease, pulmonary po at saka heart, dahil very link ang puso at ang baga. Cardiac dysrhythmias, yung mga abnormal na tibok sa puso, kaya yung nagkakaroon ng mga counting palpitation dyan, huwag niyong babaliwalain, you need to seek consult from your doctors. Endocarditis, kasi po may mga inflammation, may mga pamamaga at infection. Inflammatory cardiomegaly, paglaki ng puso because of inflammation again. And ito pong myocarditis, medyo hot topic ito sapagkat may mga lumalabas na mga bata na nagkakaroon ng myocarditis, inflammation po ng muscle ng puso, na inililink po nila sa COVID-19, and some advocates or some group of doctors ay sinasabi po nila, mukhang connected din naman po siya sa ilan sa mga counting side effect ng mga vaccines natin. Ano po. Pero be sure lang po na especially yung mga kabataan natin, yung mga anak natin, na bago po natin ipa-clearance, ma-check up talaga po ng gusto ng mga doktor. Umattend po ako last week sa isang convention ng mga doctors at ang huhusay po ng mga speaker, mga allergologists, mga pediatrician, mga cardiologists. Maganda po yung sinasabi nila, before you go into any form of prevention or vaccination, mahalaga talaga po na merong screening at makapagpa-clearance sa inyong mga doctors. Kasi minsan, hindi naman sa opinion ko lang din naman ito, pero mapapansin niyo po na pagdating sa vaccination site, medyo kulang din naman talaga yung pagtetest lang ng blood pressure at saka counting interview. Para sa akin po, mahalaga talaga na meron ding thorough blood test at saka examination para ma-clear kayo ng mga doctors ninyo pagdating po sa mga vaccination.
Congenital heart disease sa mga bata, valvular, yung mga valvula sa puso, at saka yung rheumatic heart disease. Medyo familiar kayo dito kasi kung ang mga bata po ay nagkakaroon ng mga tonsillitis or infection, later on their adult life, nagkakaroon ng problem po sa mga valvula sa puso at pwede maging cause ng rheumatic heart disease. So yan po, maraming sakit yan. Kaya po ang cardiologist, napakagahusay na espesyalista niyan sapagkat lahat ng intricacies at lahat po ng pasikot-sikot tungkol sa puso, kabisado niya. Yun nga lang po, we have no access lahat sa isang cardiologist sapagkat bibihira po yung mga ganyang doktor at napakadami po may sakit. Kaya napakahalaga po na mapag-aralan at kahit paano may alam po tayo dito sa PHP ng ilan sa mga symptoms or mga warning signs upang sa gayon makapag-seek consult tayo sa ating mga doctors at saka sa ating mga specialists. Ayan, ano po, pinagsama-sama ko na dyan po yung mga root causes ng mga root word. Pero mapapansin niyo po na sa center dyan, I would like to emphasize na those are interrelated. And sa clinic po namin, we always target and ginagawa namin ng paraan as much as possible itong atherosclerosis or yung narrowing ng arteries. Nagkakaroon ng mga bara sa ugat, pamamaga ng ugat. Then interrelated po dyan yung endothelial dysfunction. Ang endothelium po ay yung lining ng loob ng ugat natin. So meron kasing outer lining, meron pong inner lining, that's the endothelial dysfunction. Dysfunction, hindi kasi napag-function ng maayos. Tapos oxidative stress. Yung alam po niyan, kumbaga sa tubo, may mga pangangalawang. Same with our arteries, yung ating mga organs, nagkakaroon po ng inflammation at mga pangangalawang. Then nagkakaroon ng mga plaque, then magkakaroon ng complication ng CKD, ng stroke. So hindi po yan biglang nangyayari. It will take time. Kaya po may tinatawag na atherosclerosis timeline. Ibig sabihin, hindi po biglang inatake sa puso. Kasi po nagsisimula yan sa ating lifestyle, maaring may genetics din, maaring may exposure sa mga chemicals or environment or pollution. Then eventually po, magkukos ng unti-unting pathology o problema sa ating circulation and eventually sa ating puso. Kaya kung may na-diagnose po na isang pasyente na may sakit sa puso ngayon, you look back through the years, sa mga nakaraang taon, kung ano ang kanyang lifestyle, anong kanyang ginagawa, siya ba yung nag-smoke, naninigarilyo, at saka yung kanyang mga kinakain. Okay? The relationship between hypertension and cardiovascular disease, of course, yan po talaga magkakonekta yan. And very important po na yung high blood pressure, it causes 12.8% of deaths every day. Napakadami. Ang medyo problema natin sa hypertension, minsan hindi po alam na ng mga kababayan natin na high blood na pala sila. Worst comes to worst, may mga pasyente rin na in denial. So mamaya, discuss ko po mamaya tungkol sa blood pressure, pero kung umabot po ng 130, 140 pataas, tapos consistent, ulitin mo after a day, sumusunod na araw, hypertension po yun. It's the biggest cause of death related to high blood pressure. Yung mga symptoms po, gagaya ng chest tightness, parang pinipiga yung dibdib, shortness of breath, kinakapos huminga, habang nag-exercise. May ibang pasyente po, kahit nakaupo lang or naglalakad lang ng kaunti, nagkukos na rin po ng chest tightness. Irregular pulses, nakakapa po yan ng mga therapists natin, although I also look for the pulses sa ating mga pasyente. Swelling in the feet, yung mga pamanas. Kanina po, nakita ko po sa isang group chat ng ating mga PHP partners, meron pong pamanas. Ang aking pong feedback dyan, either puso yan, posibleng kidney, posibleng liver din. Yun po yung mga most common na pwedeng dahilan. Pero kung inyong pag-iisipan, pag bomba ng puso, dinadaluyan din ng dugo ang kidney at saka yung liver. Kaya ang gamutan talaga po dyan magkakakonekta. Yung holistic approach na tinatawag. Heartburn, ano po, yung parang may sinisikmura. Kasi meron pong confusion pagdating sa mga symptoms. Minsan akala natin ay puso, yun pala ay sikmura. O minsan akala natin sikmura, yun pala ay puso, mas delikado yun. Yung pong pagpapawis ng malamig kasi po meron siyang effect sa ating neurogenic function. Jaw pain dito sa may baba, sa may jaw. At saka po yung ubo ng ubo na wala namang infection, wala namang plema, wala namang pong pneumonia. Posible po na pwedeng heart din yun kasi ang cough po ay interrelated din sa baga. So, skip ko muna mo iba. Hypertension and first topic po natin this CVD series, yung hyperlipidemia, yung kaya po mga cholesterol. So, that's connected. Hypertension,
inflammation saka oxidative stress. Diyan po dapat tayo mag-focus kasi yan po yung root causes eh. Yung aging, wala tayong magagawa. Smoking, we advise patients na unti-unting alisin. Kahit 1/2 stick lang every week hanggang sa mawala. Kasi po chemical po ang cigarette smoke, hindi yan talaga nire-recommend na you stop. O kaya itigil mo kaagad. Pero kung ang pasyente po ay talagang nagsasarado ng arteries at between life and death, syempre, natural po na dapat alisin agad yung sigarilyo. Pero ang practice po namin sa clinic, dahil chemical siya, para kang nagwiwin ng batang nagbe-breastfeed, dapat unti-unti siyang inaalis sa katawan. At habang may sumasalo ng mga medications at habang nagbabago ng lifestyle ng isang pasyente. Obesity, yung sobrang dagdag ng timbang, may effect din po yan. Ito na po yung mga ilang complications ng endothelial dysfunction. Kung makikita niyo po yung arrow ng aking laptop, ito po ang endothelium. So, pag nagkaroon po ng dysfunction yan, pamamaga, magsasarado itong arteries, and eventually po maapektuhan yung maninipis na arteries, especially sa mata, that's retinopathy. Sa ating brain, maapektuhan yung ating cognitive function, yung ating memory, yung ating emotions, yung ating paglalakad, yung ating balance, and everything. Vascular nephropathy, ito yung kidney attack. Sa puso, yung matitipis na agot sa puso. And eventually po yung ibang dinadaluyan din ng dugo. Sa madaling salita po, lahat ng dinadaluyan ng dugo, ang analogy po natin dito parang highway. When you go to Manila, halimbawa SLEX, papuntang NLEX. Ngayon, kung may nasiraan po dyan at bumara, nagka-cause ng traffic, buong circulation po ng NLEX saka SLEX, hindi makakadalo yung dugo, maantala po yung exchange ng oxygen, ng nutrition, at saka po ng blood flow sa buong katawan. Sa Manila naman, sa EDSA, so ganyan yan, malapot yung dugo, hindi makadalo yung traffic, that's why nagkakaroon ng problema. Okay? Medyo komplikado po ito, pero take note of the words inflammation. Marami pong tinatarget ang mga doctors natin dyan pagdating sa mga cytokines. Narinig nyo rin po sa COVID yan, cytokine storm, angiotensin 2, oxidative stress, mahalaga po yan. Bumababa po yung NO, yung tinatawag natin nitric oxide. Ang trabaho kasi po ng nitric oxide sa katawan, pampabuka ng ugat. Kung bumaba yan, natural, magsasarado po yung arteries, mahihirapan yung puso. Nagkakaroon din po ng vasospasm, yung parang nagsasarado nga po yung arteries, parang pinupulikat yung mga muscles sa pagitan po ng mga ugat. So kaya po may mga chest pain. And especially po itong atherosclerosis or mga bara sa ugat na sometimes ay due to aging. Sa clinic po hindi namin masyadong tinatalakay yung aging process sapagkat ang dami din naman mga pasyente na on their 80s, normal yung blood flow, wala silang sakit sa puso, normal ang kanilang blood pressure. Factor din talaga siya pero mahalaga din po na yung lifestyle ang titignan. Kaya po yung blood sugar, yung arterial hypertension, yung tobacco smoke. Sometimes ang mga pasyente po natin na babae, ang asawa nila naninigarilyo, yung second-hand smoke, sila yung nagkakaroon po ng endothelial dysfunction at sila nagkakaroon ng problem po sa kanilang circulation and hypertension. So ito po ay interconnected lahat. Medyo technical po siya, pero may makikita po kayo mamaya, i-share ko ulit sa inyo, na meron ding effect ito pong SARS-CoV-2 na sakit natin ngayon at pandemic pagdating po sa ischemic heart disease. Kasi nakapakinig ako ng isang Australian na naka-base dito sa Philippines na nag-analyze po siya ng data simula po magkaroon ng start ng pandemic. Talagang dumami po ang namatay ng mga Pilipino. At karamihan sa kinamatay ng mga Pilipino is ischemic heart disease. Iba pa yung COVID pero yung complication niya talagang dumami by the percentage. Dumami po ang mga mortality. Ito po gusto natin i-prevent. That's why talaga pong kinakampanya natin yung prevention at saka yung pag-iingat. And especially our natural products. Ayon po sa Joint National Committee on Hypertension, grupo yan ng mga doctors at mga clinicians na nag-establish po ng blood pressure. Kasi po merong JNC 9, ito po yung pinakambago ngayon, 2020. Meron pong JNC 7, 8. Nung nasa ospital po ko, parang JNC 6 pa lang yata or 7. Pero nababago po ang kategorya ng hypertension. Ang medyo nakakalungkot lang dyan, pero siguro na-appreciate ko rin po. Ang normal kasi ngayon talaga po, dapat less than 120/80. Pero dati po, ang 130/90 ay normal pa.
Ngayon, hypertension stage 1 na po yan. Kapag nag-130/90 ka, hypertension stage 1 na yan. Kaya lang, ginagamot na kasi agad po ng mga doctors. Sa clinic po, we try our best na hindi muna gamutin, magbigay muna ng supplement or lifestyle modification, pero sakit na po yan. By the way, ito po ay knowledge ko from naturopathy at saka po ng integrative medicine. Ang hypertension po per se, kung tutuusin, hindi naman talaga siya sakit. Although, sabi po ng ating mga doctor sa ospital, ito po ay categorized na isang karamdaman. Pero kung tutuusin po, para sa amin, ang hypertension na isang symptom. O kaya, ito po ay resulta. This is an effect. Meron pong pinagmulan ang hypertension. Yun nga po, mga blockage sa arteries, paglapot ng dugo, pagtigas ng ugat. Kung magagamot po natin yung root causes, magagamot din po itong hypertension na yan. So pag nag-140 pataas na po over na 90, that's stage 2 na. And kapag nag-180 na kayo, ang inyong systolic blood pressure, tapos ang inyong diastolic ay more than 120, that's hypertensive crisis, kailangan pumunta sa emergency room. Ang problem na lang po na medyo toxic na ugali natin mga Filipino, tayo ay mahilig mag-deny. So, ibig sabihin, pagod lang ako. Yan, madalas ko narinig yan. Pagod lang po ako. Samantalang nakaupo na siya ng 30 minutes habang nag-iintay sa clinic, yung pasyente. So, hindi kayo pagod noon, Meron naman mga pasyente, ang kanilang lengguwahe is, Doc, normal kasi sa akin ang 140/90. O again, hindi po siya normal. Kasi po kapag tumataas ang ganito ang blood pressure natin, may maninipis na ugat, maaring sa mata, sa puso, sa kidney, na maaring hindi niya kayanin yung pressure at pumutok na lang bigla. So, siguro may mga pasyente na in denial o kaya ayaw po nilang baguhin yung kanilang lifestyle. Or, yet, baka ayaw nilang pong uminom ng medication. Kaya nga lang po kasi, pag tumatagal po itong hypertension na ito at hindi na-resolve yung pinagmulan ng problema, talaga pong pwede siya magkaroon ng complications at yan po ay magkakaugnay na sa ating katawan. That's why kapag nabasahan kayo ng blood pressure, kung mataas, magpahinga ng kaunti, ulitin ulit yung blood pressure, and eventually po kapag normal naman, pwedeng hindi gamutin. Pero consistent, at sinasabi ninyong normal na niyo yung 140 o normal na niyo yung 139, kailangan po talagang gamutin yan. At ang maganda po dito, we can really help patients sa pamamagitan ng natural na pamamaraan. Mamaya, share ko po sa inyo ilang mga strategies. The 5 C's of the complications of hypertension is coronary artery disease. Kapag na ng mga blood clots, nag-focus po yan ng myocardial infarction. Sinabi ko kanina yung kidney attack, which is chronic renal failure. Yung constant na pagtaas ng blood pressure can damage the blood vessels ng kidneys at eventually po ay hindi mag-function ng maayos, tamaas yung creatinine levels at saka po mag-cause ng kidney failure. Ang dulo po niyan, dialysis, which is ayaw natin. Ang dami ko na rin po nakita mga patients na pinabayaan nila yung hypertension, niresetahan pala sila ng doktor ng maintenance o kaya ng herbal medications, hindi nila ininom dahil bata pa sila. Ang problema, bigla na lang silang nagulat, ang tataas na ng kanilang creatinine levels. So nagsimula na pong malason yung kanilang dugo dahil hindi na filter ng kidney itong creatinine at hindi mailabas sa katawan. May pamamanas na rin bigla. Kaya po ang sakit po hindi yan bigla. Merong proseso po yan na nangyayari na napakahalaga po na habang nagsisimula pa lang ay maagapan na. Another C is congestive heart failure. Tinalakay natin to one time. Yung pamamanas ng paa, shortness of breath, nahirapang huminga, congestive heart failure po yan. Hindi makatulog ng isang unan lang, kailangan 2 o 3. Tapos cardiac arrest, yan na po yung may mga muscles sa puso na hindi nadala yun ng dugo dahil ng heart attack and eventually nag-cause po ng pagtigil ng puso. And cerebrovascular accident, which is cerebrovascular disease, yung mga bara sa ugat sa utak. So, ayaw natin yung mga complications na yan, kaya lang po, sinare ko sa inyo para ma-prevent po natin lahat yung mga yan. Ilan po sa mga complications ay damage ng kidney. Ang medyo mga first time siguro nyo marinig dito yung bone loss kasi po may connection po ang blood pressure sa buong katawan natin. And hindi magkakaroon ng exchange ng blood flow at elimination ng calcium sa mga deposits sa ating buto kapag po pangit yung daloy ng dugo. By the way, ang ating buto ay dinadaluyan din ng dugo. Ayan, so very important po na maganda yung circulation din at kung pangit po yung blood flow, ang exchange ng minerals po sa ating buto hindi rin makakapasok.
Kaya when we test our patients sa aming mga test sa clinic at nakita namin pangit yung blood flow, tapos may osteoporosis, matatagalan pong gamutin ang osteoporosis kung pangit din yung daloy ng dugo. Matatagalang gamutin ang mga bukol sa ovaryo, sa matres, sa breast, kung pangit po ang daloy ng dugo sa katawan. Kaya po ang circulation is life talaga. Bahagi po yung malaking bahagi ng pagpapagaling. So these are the medications na binibigay ng ating mga doctors kapag meron pong hypertension. ACE inhibitors, kasama po dyan yung mga pril ang dulo or captopril, ganyan. Tapos may grupo po ng ARB na tinatawag, which is arlosartan, candesartan, mga sartan naman ang dulo. Mga beta blockers naman, mga olol ang dulo. So carvedilol, propanolol, atenolol, metoprolol. Calcium channel blockers, ito po yung ating mga nifedipine, amlodipine. Medyo ingat lang po kayo kung ano kasi po sa kidney, medyo matapang sa kidney yan. Saka itong mga diuretics, yung mga pampaihi. So doon sa group chat kanina, dahil may pamamanas, nabanggit po na isa sa product natin, may banaba, may sambong. So you know that product, diuretic din po yun. Ang kagandahan po, hindi niya naapektuhan yung mga nephrons o yung ating mga filtering capacity ng kidney. Hindi kagaya po ng ilang mga loop diuretics gaya ng furosemide, ng hydrochlorothiazide na pwede talaga pong mawala yung potassium, yung calcium, magkaroon ng pamumulikat yung pasyente. Yan po yung mga side effect niyan eh. Kung nakapag-take na kayo ng furosemide dati, pwede talagang biglang bumagsak yung blood pressure and eventually po mag-cause ng mga symptoms ng kakulangan ng minerals kagaya ng pulikat at saka po mga spasms. Review ko po ulit itong factors affecting blood pressure. No? Cardiac output, dapat maganda yung bomba ng puso. At dito papasok talaga po yung mild to moderate exercise, which is at least 3 times a day, kahit 15 to 20 minutes. Blood volume, yung dami ng tubig sa katawan. So mahalaga po yung maraming water. Pero kung may congestive heart failure na at may pamamanas, as much as possible, 1 liter na lang yan, o kaya 750 ml muna. At sa blood volume, very important po na low salt diet. Iwasan po yung maalat sapagkat may tinatawag tayong water retention na kung saan kapag maraming tubig ang ininom mo at maraming ding salt, maraming asin, mare-retain po yung tubig sa katawan, lalong tataas yung blood volume at lalong mahihirapan yung puso. Kasi hindi niya mapadalo yung dugo dahil punong-puno ng tubig yung katawan. At hindi niya mapaikot yan, kaya po naiipon yan sa ating mga paa at pag nagkakaroon ng pamamanas. Sa resistance po, very important na malambot yung arteries. Dapat flexible po yan. Pumapasok pa rin po dyan ang ating diet at saka yung stress. Pag na-stress tayo, ang arteries natin mas matigas yan. Mas mahirap po yung hindi siya flexible. Kaya may tendency pong kumipot or magsarado din yung mga arteries. The arterial diameter, which is yung pagbuka ng ugat, very important. At blood viscosity, yung labot na dugo, which is pumapasok po ang factors kagaya ng cholesterol at saka po ng blood sugar. At saka kung kulang pa rin yung pag-inom mo ng water intake. Okay, yan po yung mga factors natin dyan. Ano? So one of the best recommendation for a diet for a hypertensive patient ay ito pong tinatawag na dietary approach to stop hypertension. So DASH diet po ang tawag natin dyan. Pero hindi po yan komplikado. Ang pinakamahalaga ng tandaan nyo dyan, that is low salt. Low salt and low fat. At kung pwede, iwasan po muna yung mga red meats, kaya ng baka, baboy at kalabaw, especially mga processed meat, kagaya ng mga tocino, longganisa, ito po mga hotdog, burger, at saka yung mga delata. And more of white meat, kagaya po ng fish o kaya ng chicken breast. Tapos yung pagkakaluto, talagang sa panlasa ng pasyente, dapat mas matabang sa normal. Hindi rin naman kailangan po na walang asin because sodium chloride, kailangan po ng katawan natin yan to maintain the homeostasis po ng balance ng fluid sa ating katawan. So, hindi po advisable din yung wala naman talagang asin. Although marami pong pampalasa, kagaya po ng mga spices na pwedeng gamitin, gaya ng garlic, gaya po ng onions, ng turmeric, ito po ang ating luya, ginger. Tapos po, malasa naman talaga po ang mga fruits at vegetables. Ngayon, huwag niyo kakalimutan na ang ating pong panlasa, natuturuan naman talaga yan. Kung sanay lang kasi talaga tayo sa mga processed food at puno ng bitchin, puno po ng mga preservatives, yung ating mga panlasa, yung mga receptors natin sa ating dila, ay parang nalalason din. Kaya po ang hinahanap natin, yung ganong kategorya ng pagkain.
Pero you try fasting, mag-start po kayo ng counting fasting, bawasan niyo yung pagkain, damihan niyo yung water, then slowly you change your lifestyle papunta sa more on a plant-based diet at medyo matabang ang luto, mapapansin niyo po, mas malinamnam ang prutas, ang gulay, ang pagkain kapag ka po nasanay tayo dyan. At the end of the day, we are eating not because of the flavor o kaya yung mabusog tayo. Tayo po ay kumakain. Ang main reason is for nutrition to nourish our body. So yan po ang medyo mas spiritual na paalaala pagdating sa pagkain. Yun nga lang, ano po, may tinatawag naman kasi talagang emotional eating din na kung saan kapag tayo ay na-stress, gusto natin kainin masarap. Anyway, at the end of the day, masarap din naman kasing walang sakit. Masarap din na tumanda ng aging gracefully. At masarap din na hindi nagme-maintenance at hindi na ospital. Pinakamasarap, huwag may stroke at atakein sa puso. Okay? Ito na po yung ilan mga remedies natin. Sa mga pag-aaral, garlic can really reduce hypertension. Kaya effective talaga yan. Bagamat sinasabi ng ibang doctors, ingat din sa garlic because of the probability ng gastric acid. Pero for emergency at sarado na ang botika, walang doctor na pwede mag-prescribe sa inyo ng medication, garlic is very effective. So kasi po kaya niyang palabnawin yung dugo, may counting blood thinning effect, at saka po inaalis niya yung inflammation po sa mga arteries. Yun po yung nagagawa ng garlic. Ang coenzyme Q10 po, na-share ko na sa inyo one time yan, maraming pag-aaral tungkol sa CoQ10. At yung isang mahusay po na doctor sa Amerika, isa sa mga consultants namin, si Dr. Stephen Sinatra, siya po ang isa sa best integrative cardiologist na meron tayo. He really recommends coenzyme Q10 pagdating sa puso. Mga mekanismo, it improves the nitric oxide, yung pampabuka ng arteries, prevents the hypertrophy o yung paglaki ng kaliwang bahagi ng puso. Sa mga clinical benefits po, improves cardiovascular mortality. So ibig sabihin po, maiiwasan at may improve yung mamatay ka dahil sa sakit sa puso or atake sa puso. Diyan pa lang sa clinical benefit na yan, mapapansin niyo po na napaka-benepisyo ng coenzyme Q10. It may reduce hospitalization, mababa yung chance na ma-hospital ka kapag taking ka of this very important nutrient. It may improve the health related to quality of life kasi po sa buhay ngayon na puro stress sa buhay, kagaya ng pagtaas ng bilihin, ng toxicity sa social media, toxicity po at pagiging judgmental ng ibang mga fanatic na mga kandidato. Ang quality of life po nababawasan. Kaya gusto po natin, we live a healthy life, a happy life, kung pwede, holy life, kasi po inaalay natin ito sa Panginoon, ang ating buhay. It may improve your functional status. So with those clinical benefits, it really warrants you to take a close look pagdating sa coenzyme Q10. Even the doctors, may na-met po ako na cardiologist, siguro mga 10 years ago na, he really recommends coenzyme Q10. Yan, napakalaking tulong po niyan sa cardiovascular function ng isang pasyente. At may mga pag-aaral po na ito ay anti-aging din. Yan, nakakatulong pa yan para bumata tayo. Basta bumata yung katawan, bumata yung pakiramdam, basta wag lang yung isip natin ng bumata. Okay? Hawthorne berry. This is from drjackers.com. Isa sa mga favorite nating naturopathic doctors. The benefits are improves blood pressure, overall health improvement ang hawthorne berry. Reduces cholesterol, pinababa po niya yung mga bad cholesterols. At ilan po sa mga major heart concerns, kagaya po ng congestive heart failure, nakakatulong talaga po ang hawthorne berry. Saka po yung mga chest pain. Chest pain po, ang tawag natin dyan, angina. May tinatawag pong stable angina na kung saan ay kapag nag-rest ka, nawawala na po yung chest pain. Pero pag unstable angina, yan po yung nakarest ka na, wala ka namang ginagawa, pero patuloy yung pagsakit ng dibdib mo. Mas seryoso po ang unstable angina. Okay, pero ang gusto ko pong pakita dito, nakakatulong po ang hawthorne berry for this cardiovascular cases. Ayun nga man kay Dr. Axe, isa sa pinakang sikat na online naturopathic doctor. Ang mga benefits po ng hawthorne berry ay heart concerns din, blood pressure din, sa chest pain din. Hindi masyado pinagbago-bago lang niya yung pagkakasunod-sunod sa cholesterol, saka sa overall health. That's why when you add coenzyme Q10 with hawthorne berry, napakalaking tulong po niyan sa atin. And we have that. We have that in our company sa premium health provider. Sa quercetin, kasi po
very good anti-inflammatory yan. At isa po talaga sa prevention po ng quercetin is heart disease. Kung medyo kulang sa budget at gustong unahin muna, I highly recommend Resorcol because nandyan po yung allicin, yung active ingredient ng garlic, which can really improve the circulation, mapalabnaw yung dugo, nakakatulong din paunti-unti po yung tinutunaw yung mga blockage arteries, nakakatulong din po yung pabukahin yung mga ugat para hindi mahirapan yung puso. Bakit napasama yung Relly Herb? Kasi nga po, ang kidney at liver is always an accessory organ pagdating po sa puso. At di ba, na-share ko na po sa inyo sa mga nakaraang usapang kalusugan na may tinatawag pong hepatocardio syndrome. Ang liver at ang puso interconnected. Sa huli ko pong inatinan na webinar, yung isang gastroenterologist doon, meron siyang subspecialist po siya eh. Ang tawag sa kanya, hepatologist. Ang specialization niya, mas focus siya sa liver. Ngayon, ang medyo hindi magandang balita po, yung mga nagkaroon ng COVID-19, nagkakaroon po ng mga liver scarring. Ibig sabihin po, nagkakaroon ng pamamaga ng atay. Ilan sa mga symptoms daw po kapag medyo nagbabago yung color ng skin tone mo, kasi po may effect yan sa melanin eh. Kung medyo nagdadarken ka, wag lang kung ikaw ay umatendang nag-outing ka o kaya nag-sunbathing ka. Pero pag napapansin mo nagbabago yung color mo, para nagdadarken, possible na liver problem, magpa-test po tayo ng at least SGPT, SGOT, liver enzymes natin sa laboratory. Pero most of the time, dahil po ako gumagamit din ng QMR for the past 8 or 10 years, almost the same din po. Nakikita rin po natin sa QMR yan. Kaya wag na magduda, mag-take na po agad ng Relly Herb kung may findings po sa fatty liver pagdating po sa ating QMR. Kung nagdududa, magdagdag ng gastos at magpa-test ng laboratory. Okay? Ito na po yung ating merong Hawthorne Berry, yung ating SUC blocker. Hindi lang po yan detoxifier, pero napakalaking tulong po niya sa ating blood circulation at saka sa pump power at heart muscle ng ating puso. Kaya pag pinag-combine yung SUC blocker na merong Hawthorne Berry plus yung ating Bilberry Plus na merong coenzyme Q10, resveratrol, ito pong dalawang ito, napakalaking tulong po sa ating cardiovascular health. Pero kung may karamdaman ka na talaga at na-diagnose ka ng doctor mo, I highly recommend na yung tatlo, quercetin, bilberry, SUC, dagdag niyo po yung Resorcol at saka po yung Relly Herb. Yan po yung formula natin kapag meron talagang medyo seryoso na cardiovascular disease. Sometimes nadadamay din po yung brain kapag may congestive heart failure na napapansin niyo ibang pasyente, medyo anxious, medyo balisa, nade-depress, hindi makatulog sa gabi. That's why we add our IntelliFood Max naman pagdating dyan. Pero again, nasa pandemic tayo, we would like to help our fellow Filipinos. Kung hindi pa talaga kaya ng budget, at least you start with the basic. O kaya tigi-isa muna, o kaya tiga-dalawang kapsula, okay lang sa akin yan. Pero kung magre-refer po kayo sa akin at makikita kong talagang manas na yung paa, nahahapo na yung pasyente, hindi talaga po ubra po ang low dosage dyan. Kasi we need to elevate the dosaging para maging kasing bisa din po niya ng mga gamot botika. And our products can really do that. Kaya po niyang gawin yan. Kaya lang, mas mataas na dosaging. Okay? Oh, tapos na po pala. Tapos na yung aking By the way, hindi ko na-delete ko yata po yung slide. Next week po, ang magiging topic natin is about long COVID. Ang nakakalungkot na balita po, dumadami po yung mga long COVID cases. So what does it mean? Yung mga nagkaroon ng COVID dati, nagkaroon ng mga complications. Kasi systemic po yung attack ng COVID-19 eh. At damay talaga yung cardiovascular health. Ang nakikita po namin, ang number 1 tinatamaan po ng complication ng COVID-19 is the cardiovascular system. Kaya yung narinig yung myocarditis, nahahapo, nagpapalpitate, madaling mapagod. Minsan nalilito na rin kami kasi sabi po ng ibang mga grupo na nagmo-move sila at pinaglalaban nila yung mas safer na vaccination. Ang sabi naman nila, galing daw naman sa ibang vaccines. Sabi naman ng mga grupo ng mga doctors, complication daw po ng COVID-19. So ngayon, hindi po natin malaman kung alin ang totoo. Kaya I am appealing, especially sa atin sa mga PHP partners, ang talagang solusyon diyan prevention. Doesn't matter, hindi na po mahalaga kung saan galing yan. Ang mahalaga, protektado tayo. Yan po ang mindsetting. Kasi po, marami pong lalabas ng mga sakit. Posibleng matakot tayo dyan. It's good that we have the knowledge. Pero
it's much better, ano po, pinakamaganda, alam natin kung anong gagawin natin. Aside from taking our natural medicine, our supplements, kailangan po talaga ma-handle natin yung stress, kailangan natin mag-exercise, kailangan natin maging maayos sa ating diet, sa ating pagkain, without really affecting your quality of life. Ibig ko sabihin, kagaya ko po, I still enjoy pizza. No? One time, dadayo po ako sa pizza party dyan sa Manila. Pero talaga po ang kinakain ko, vegetarian pizza. Pizza pa rin yan, pero wala nung karne. And I enjoy pa rin. Simple ano lang po, simple na pagbabago o lifestyle hacks o kaya lifestyle twitches upang sa gayon po ay mas may laban tayo. Kasi po, again, lagi ko po sinasabi, walang nagsisi sa una. Lagi pong sa huli yan. Kaya very important po, we take care of our body, we take our PHP products, then dahil healthy tayo, we share it to our fellow Filipinos, especially with our family. Okay, so maraming salamat po. Tayo po ay mag-discuss na sa inyong mga questions. And hopefully po, this Heart Month ay kahit paano po ay mas naging knowledgeable tayo at equipped tayo to tackle about this very nakakaumay na sakit, which is cardiovascular disease. There are no hard rules. Ano po? Kailangan niyo pong baguhin ang inyong lifestyle. Kasi at the end of the day, kahit magaling yung doktor, maganda yung gamot, mahal yung examination, you go to the best cardiologist, hindi po yan epekto din. Hindi rin magiging kulang din po yung effect ng gamot kung hindi kayo magko-cooperate. Kaya po, very important na tayo, mga PHP partners with our clients, we have a very good relationship with our patients, with our clients, upang sa ganun, we can win their trust. Kasi yun po yung number one establishing rapport, kailangan po nagtatrust sila sa atin. Kasi po una-una, hindi maniniwala kung hindi sila nagtatrust sa atin. Baka mamaya yung mga questions nila can lead to negativity. So, kahit pa paano po, siguro makakatulong din ako dyan. That's why natutuwa ako and I highly appreciate yung ating mga PHP partners na nagre-refer sa akin. Pero natutuwa din ako kasi po bago kayo mag-refer sa akin, meron na kayong na-recommend. That's very good for me kasi po dahil kung tutuusin, mas matagal naman kayo sa company, mas matagal ang inyong experience. Ako po medyo bago pa lang, kaya lang yung volume ng mga patients, nakita ko talaga po yung effect. Talagang maganda. That's why I'll be with PHP. I'll be your premium health physician sa mga susunod na taon pa. Siguro hanggang umabot ako ng mga 110 siguro man. Biro lang po. Anyway, I'm happy kapag umabot ako ng 90, 85 na healthy pa rin. Hindi yun imposible kasi po ang daddy ko po ay nawala siya ng 79, lolo ko 86, ang aking mga biyanan ay 82 and 80. Kasi po ang next 60, 80 is the next 60. So huwag niyo po sasabihin matanda na kayo kung 60 kayo, no? Ang kalakaran po ngayon, we have medicine, we have information. Dapat po pangkaraniwan umabot ng 80 plus. Goal na rin yung 100 kasi balita ko po tumataas yung price ng government kapag ka po umabot kayo ng 100 plus. Okay? Sige, Sir Jeric, tayo po ay magbasa ng ating mga questions. Maraming salamat po. Anyway, pwede kong ulitin yan, saka naka-record naman po ito sa ating FB page. And I'll do my best, para to help you. Kasi po, malaki yung papasalamat ko rin po sa PHP dahil nale-leverage po yung ating kaalaman through technology. Yan. So maraming salamat po for that. Kaya lang talaga pong hindi po pwedeng gawin ng doktor lahat para sa inyo. Maunawaan din natin yung ating mga consultants, yung ating mga kaibigang doctors. Sometimes medyo mainitin ang ulo ng mga yan at napapagod. Sometimes medyo ang communication po hindi maayos kasi nga po sa dami na rin ang tinignan ng pasyente. Kasi ang ratio po ng isang doktor sa Pilipino, kung di ako nagkakamali, nasa 200,000. Isang doktor sa 200,000 na Pilipino. No? That's very, very unfortunate. Kasi po, hindi kakayanin. Wala naman akong planong makakita ng 200,000 na pasyente sa maghapon. Although with technology, that's why sabi ni Sir Jeric, when you share the video, dumadami po yung nakakapanood, kahit paano po natututo tayo. Yan. So, sige po, pwede po kayo mag-send ng questions ninyo. Kung hindi man nyo maalala yung question nyo this time, pwede po naman sa messenger ko. And I'll be more than happy and grateful kasi po ginagamit natin itong venue na ito para po matuto po tayo pagdating sa ating health. Okay? Ito. Wala pa rin ba, sir? Wala pa? Ito po. Magaling Ayan, na po meron kay na, Ma'am meron na. Eloisa Rabaca. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Patient ko po si ma'am. Hi, ma'am. Gandang hapon po.
Ayan, Doc. Ito yung question niya. Good PM, Doc. Paano po yung nagtitake ako ng Transvera? Okay, ang Transvera po ay hindi part ng PHP pero yan po yung resveratrol. And we have a better formulation po kasi meron siyang bilberry for the eyes and brain circulation. Meron po siyang coenzyme Q10 and resveratrol. So yan po yung ating bilberry plus. Ayan. So no problem, you can still take your resveratrol supplement. Pero kung gusto niyo po ng added benefits sa inyong cardiovascular health, you may take bilberry plus. Ayan. Although ang positioning po na yan sa PHP is for our vision, for our eyes. Pero with the formula, nakita ko po talaga at sa aking experience ngayon sa mga pasyente na ang laking tulong po niya sa circulation, blood circulation. At saka sa integrity ng heart muscles ng puso. Ayan. And you may add the premium C kasi po, by the way, hindi ko nabanggit kanina, no? Although ang premium C, ang any form ng vitamin C, ang advantage lang ng premium C kasi po natural yung kanyang formulation plus the minerals, malaking tulong po siya sa absorption saka po doon sa blood vessels natin. Kasi ilang beses po binanggit po yan ng napakahusay na scientist, ano? 2 times siyang naging awardee, ano po, Nobel Prize winner, si nakalimutan ko na tuloy, ano po, sobrang galing, nakalimutan ko na. Yan po, isang scientist po na nakadevelop po ng discover ng Linus Pauling, ano po, sorry po. Meron po kasing institute ng university, Linus Pauling Institute, that they have the research pagdating po sa vitamin C, na talaga pong yan ay essential. Ibig sabihin, hindi kasi tayo gumagawa ng natural vitamin C. That's why we should have this in our supplements. Kasi medyo mahirap na rin siyang kunin sa pagkain, ano? Dahil mahal din ang prutas, mahal ang gasolina, so mahal ang prutas, mahal ang gulay. That's why ang pinakang-practical at pinakang-convenient is to take it in our premium C. So malaking tulong po yan sa blood circulation at saka sa blood vessels natin. If you want added protection and prevention pagdating sa ating cardiovascular health. Yan. Thank you, ma'am. Thank you po. Right, thank you, Doc. Next question po galing po kay Ma'am Wilfrida Narciso. Question po, what is your position of complementary approach of traditional and natural approach, naturopathy? Okay, opo. I'm practicing po those practices, ano. Napakagandang salita po yung complementary kasi kung may existing line of medications, especially po yung ating medical science, which is the conventional, tawag po natin yung conventional na gamutan. I'm also a conventional doctor din po. I still prescribe mga medications from the pharmacy. Pero when I add this non-conventional treatments, yung tinatawag natin complementary approach, naturopathic approach, mas bumibilis po yung healing process. Napakaganda po ng combination, ano? Meron namang mga patients that they cannot tolerate these medications. May side effects sila sa amlodipine, hindi nila kaya mag-steroids. Yung naturopathy can really stand alone din, ano po. Mas matagal nga lang po at mas mataas yung dosaging. So, me as an hybrid doctor, or I call myself as a premium health physician, ako po naniniwala talaga po. That's why my practice for the past 10 years ay nandito po sa complementary approach. So, diyan po yung specialize ko, yung negative medicine, na aking pinag-iisipan, hindi rin naman talaga siya specialization. Kaya nga lang, ang focus kasi namin po, yung interconnection sa mga organ. Interconnections ng puso, ng baga, ng brain, ng stress, ng spirituality, ng relationships. Kasama din po yan sa ating tinitignan pagdating sa mga pasyente. Like this morning, meron po akong family po yung mga pasyente ko, 4 sila. Hindi sila sabay-sabay nagpapacheck up, pero nakita ko yung problem na more of relationships, na nagkakaroon ng problema doon sa bayaw, doon sa nanay. Then eventually po, nagkukos ng stress. Ngayon, lumabas po siya bilang mga physical symptoms, kagaya po ng hypertension. Yung isa po ay merong sakit sa baga na ang tagal gamutin. So yan po ibig ko sabihin, ano, the doctors of the future will really go into a more holistic approach ng pagpapagaling. And napakayaman po ng ating bansa pagdating po sa mga natural cures at saka ng mga herbs. At yan po talaga ang ginagamot ng ating binibigay na gamot ng ating mga traditional physicians for the past 4,000 or 5,000 years.
Ang organized knowledge po pagdating sa naturopathy is the traditional Chinese medicine and the Ayurveda ng India. So, meron din tayo niyan sa Pilipino. Ano po? Meron tayong sariling garlic, luyang dilaw, malunggay. Meron tayong mga alenggatong. Marami po tayong herbs eh. Kaya nga lang po kasi with the advent of science, kaya po kinakapsulize na siya, nire-reformulate, kino-combine para maroon ng synergistic effect. So yan, ano po yung masasabi ko? That's why this is my practice, and ang nakakatuwa, ang aking mga colleagues, ang aking mga kabatch, ang aking mga classmates sa medisina, is slowly, unti-unti na sila nagpe-prescribe. And kung mapapansin nga po ninyo sa isang pharmacy, pangkaraniwang pharmacy, kagaya po ng Mercury, or ibang sikat pa na pharmacy, unti-unti talaga nyo makikita na po yung mga food supplements, minsan isang part siya na malaking part na, and sometimes, minsan, mas mahal pa siya kumpara doon sa ibang gamot. Kasi nga po, kinikilala po yung mga benepisyo dyan. Yun nga lang, medyo maingat po tayo. That's why we look at the quality. We look at the FDA approval. We look at the certification, the GMP. Kasi po, syempre, papasok sa katawan natin yan. You need to protect your health also. Kasi meron talagang mga natural cures or mga herbal medicine na hindi talaga maganda yung pagkaka-manufacture. And walang certifications. That's why I was attracted dito po sa ating company sapagkat maselan kasi po ako dyan medyo meticulous ako pagdating sa mga certifications. And na-provide naman po lahat ng ating company. Ang kulang ko na lang is to visit our manufacturing facility. Pero within these days, especially natatapos na yung pandemic, first things first, magkita-kita po tayo one time sa Cubao, pumunta ako dyan. And I'll go to Tarlac para po ma-embrace ko talaga yung kultura ng ating company. So, yun po. Thank you very much po. Okay, Doc. Next question po natin galing po kay Ma'am Rovilla Betinho. Hi, Ma'am Ruby. Doc, yung mataas na urobilinogen index po, anong magandang i-recommend? Number 1 po talaga, red herb. Pero be sure po na nag-detox muna yung pasyente. I highly recommend the NutriDetox Plus. Mas effective. We have the probiotics there. Kahit po 3 times a day, empty stomach. Kahit mga 1 to 2 weeks muna, then kapag na-cleanse na po yan, mas mabilis papasok yung red herb. Pero you can take it simultaneously. Sabay na po yan. Nag-cleansing po habang naglilinis ng liver, ng kidney. Kasi po ang detoxification talaga po is the requirement sa pagpapagaling. Healing cannot occur without detoxification. So you take NutriDetox Plus, 1 sachet 3 times a day. You may start with red herb, 2 capsules 2 times a day. And after 2 weeks, repeat the blood test. Kung medyo taas pa rin po, gawin na pong 6 to 8 capsules a day. And please add the Recircle para po sa circulation para mas mabilis po yung blood flow sa mismong loob ng central circulation ng loob ng atay. Alam niyo po, ang atay natin, napaka-rich niya ng blood circulation. Napakahalaga yung mga interconnections ng blood flow dyan. That's why yung hepatic portal system, kasama yung hepatic portal vein and artery, kasi nga po filter siya what would you expect sa isang filter na organ? Rich in blood circulation yan. At kung magkakaroon po ng mga blockage yan, hindi maganda yung blood flow, masasayang din po yung ating Rele Herb at saka yung ating NutriDetox Plus. May mga studies din po na ang curcumin sa ating Curcumin Plus is very effective din as a liver protectant. So, ang ginagamot natin dyan, hindi lang po yung liver, pati na rin po yung gallbladder, which is the abdo, including the digestive tract, yung ating bituka. Kasi po, di ba, ang tawag natin sa liver sa gallbladder is the accessory digestive organs. Kasi magkakonekta po yan. So, ginagamot natin yan na magkakasabay. Ayan. Especially, napakahalaga din, syempre po yung pagkain ng pasyente. Stay away from oily, spicy, at saka sweets. Pinaalis ko rin po unti-unti yung mga malalamig na pagkain. Kasi po maapektuhan po yung galaw ng bituka ng pasyente. Tumitigas. Ano po? Any part ng katawan naman natin, ugat, muscle, bituka, pag nalamigan yan, tumitigas po yan. Kasi po, very particular ang traditional Chinese medicine sa pagbabago ng temperature. Kasi napapansin natin na may mga sakit tuwing summer, may sakit tuwing taglamig. Sa ibang bansa kasi 4 seasons yan. So, pinakang safe talaga po, medyo lukewarm. Medyo mainit yung ating katawan. Kasi when you look at patients, mga bata pa, or yung talagang healthy, mainit ang katawan yan.
At napapansin, pag tumatanda, umiidad, may problem sa blood circulation, lumalamig yung mga extremities. So, yan pong knowledge na yan, napakasimple pero napaka-practical. Ang hindi ko lang magets talaga, may mga pasyente po na bawal na nga ang malamig na inuming tubig, malamig pa rin yung iniinom, ano? O kaya ice cream pa, o halo-halo pa. Siguro, when you are healthy, you can do that, ano? Pero kung may karamdaman po kayo, ang mindset po, you need to follow your doctor o kaya po ay at least yung mga laws of nature. Ang tawag ko po dyan, laws of nature eh. Hindi mo pwedeng baliin yan eh. Pag binali mo yan, magkakasakit ka talaga. Okay? So, yun po. Thank you, Ma'am Ruby, sa inyong question. Right, thank you, Doc. Now, galing naman po kay Ma'am Nenita Season. Hi, Ma'am. Doc, what is atheromatous aorta? Aorta. Yan. Pangkaraniwan nakikita sa x-ray po yan. Atheromatous aorta. Ngayon, nung nasa medical school po ako, kahit nung nasa hospital, hindi nila pinapansin yan. Ang sabi ng mga consultants namin, part of aging. Ano po? Kaya lang, magugulat kayo, may mga pasyente po tayong 40 years old, 45 years old, as early as 35 years old. Pag check sa chest x-ray, kasi this January, di ba, nagpa-business permit, requirement po ang chest x-ray. Normal yung kanilang heart, pero may nakita silang atheromatous aorta. So, ang aorta po, yung malaking ugat, pinakamalaking ugat sa may puso, aorta yan. Tapos medyo pa-curve yan eh. Ang atheromatous po, ibig sabihin, tumitigas at may nagsisimulang bumara doon sa loob po ng aorta. Ngayon, hindi po yan pinapansin ng mga consultants, kaya hayaan lang daw. Pero kami po sa clinic, we make sure na dapat mawala yung atheromatous aorta yan within 3 to 6 months. Kasi po, kung nababarahan po yung malaking ugat na malapit sa puso, much more yung mas maninipis na ugat sa mata, sa utak, at sa mga dulo ng ating katawan. Kasi saradong circulation po eh. It is a closed circuit. Saan man magkaroon ng bara, damay-damay po yan sa loob ng katawan natin. That's why I highly recommend yung ating Resveratrol, you add the Premium C, at saka po para ma-filter yan na maayos, you add Rele Herb. Be sure na ma-absorb po yan sa ating katawan, you take Premium Nutri-Detox Plus. Depende po sa severity nung, kaya lang parang niya malalaman, no? Kasi nakikita po namin sa x-ray, talagang puting-puti yan atheromatous aorta na yan. Naka-curve yan sa left side ng heart. Ngayon, kapag talagang sa tingin namin makapal, we add the dosaging. So, for convenience at for referral, pwede niyo pong picturean yung x-ray result niya, then you send to me, at pwede ko pong bigyan ng recommendation. Ngayon, kung hindi pa possible, you just start with a lower dosage, especially kung wala namang symptoms. Pero kung may chest pain na, medyo nahahapo na, I highly recommend you at least 1 capsule 3 times a day with each of the recommendation. Resveratrol, Rele Herb, Premium C, at saka Nutri-Detox Plus. So, yun lang po. Thank you. Right, Doc. Thank you. Galing naman po kay Ma'am Marilo Rosales Baleros. Doc Robert, pag nagtitake po ng Resveratrol at Rele Herb, kailangan pa ba yung maintenance ng losartan at aspirin? Okay, so ang practice po natin diyan, kasi po I'm an integrative medicine doctor. Iba kasi po sa naturopathy, may mga hardcore naturopathic doctors na kung anong iniinom mo ngayon, stop mo na muna lahat 'yan para malaman kung effective 'tong gamot namin, then we take Rele Herb sa Resveratrol. Pero as a doctor po, kasi nga po mix yung aking hybrid, mix yung aking practice. Pinako-continue ko po muna ng 2 to 4 weeks 'yan, sabay. This is your synthetic medication, this is your Rele Herb, Resveratrol, and PHP products. Sabay muna yan. Then, pakiramdaman, aside from the symptoms, kung nawawala yung mga simptomas, you check your BP kahit po every other day o kaya 2 times a week. At kung bumababa na po siya, binabawasan po namin dosaging. Halimbawa, kung losartan every day, pwedeng gawing every other day. Yan. Unti-unti. Hanggang 2 to 4 weeks, pinakamatagal po 3 months, dapat po wala na yung mga synthetic medications. And we stay with our natural products. Kapag okay na lahat, okay yung test, maganda yung pakiramdam ng pasyente, kasi there are only 3 variables na pwede nating tignan para masabi natin ng pasyente ay magaling na. First, gusto natin sa dulo ng gamutan syempre dapat maganda yung pakiramdam, wala yung symptoms. Secondly, dapat normal po yung mga blood test o yung anumang diagnostic test kasama yung ating QMR. And finally, gusto natin sa dulo ng gamutan walang medications. Kaya po sa dulo at okay na rin lahat, pwede na rin natin bawasan unti-unti yung dosaging ng Rele Herb, Resveratrol. Then mag-shift na lang tayo sa Premium C, saka wheatgrass and barley. So pwede po yan. Kaya lang it will take time, and very important po yung follow-up at saka yung pagbabantay ng doktor, ng naturopathic doctor, ng PHP partner pagdating po sa mga ganyang cases.
Ayan. So, wag niyong bibiglain kasi po, lalo na kung ang pasyente nagme-maintenance ng 3 or 5 years na, ibig sabihin, nakilala na nung katawan na pangkaraniwang bitamina, yung losartan, saka yung mga medications. Ano? Kaya hindi po pwedeng i-withdraw ng bigla-bigla. Ang analogy ko kanina, para pong bata na nagbubutaw sa breastfeeding. Slowly po yan. Dahan-dahan po yan. Slowly but surely. So, yun po naman i-practice ko lang. Some naturopathic doctors, may kanya-kanyang practice yan. Kaya nga lang po, sa mas safe tayong pamamaraan para kahit papano po makapag-adjust at makapag-transition yung ating mga pasyente. So, yun lang po. Thank you. Okay, thank you, Doc. Galing po kay Ma'am Bernardine sa Bernaman. Hi, ma'am. Ask ko po, ano po pwede ibigay na PHP product sa may hernia? Okay. Ito po, I just want to be clear, no? Kasi maraming klase ng hernia. Pero ang pangkaraniwan po, kung lalaki itong pasyente, yung inguinal hernia sa may singit, at ang number 1 talaga pong medication dyan pagdating po sa mga pasyente is surgery. Kaya lang, dahil may mga pasyente na natatakot muna magpa-opera o kaya ay kulang yung budget, yan po ang pinakang dalawang factor bakit hindi po muna magpapa-opera yung pasyente. We advise the patients na una, wag muna magbubuhat ng mabigat kasi po ang hernia ay outpouching. Ibig sabihin po, kung ito yung muscle sa abdominal wall mo, may lumabas na maaring part ng bituka at humina yung wall na yon. Ang nutrition po malaking tulong pa rin. That's why I recommend yung Nutri-Detox Plus, 1 sachet 2 times a day. At saka yung wheatgrass and barley, pwedeng yung capsule, pwede po yung nasa sachet. Kung yung capsule po, 2 to 4 capsules a day. Kung yung sachet, pwede na po yung 1 to 2 sachets a day. Kasi po we need detoxification. Kasi po minsan yung mga nabuong dumi sa paligid ng bituka can add up pressure dun sa hernia, sa abdominal wall. You may also add premium C kasi po yung healing process mas mabilis. At just in case na umabot po kasi po may mga hernia na bumabalik naman Nakakita na po ako ng maraming ganyang pasyente kung nakapagpahinga yung pasyente at nagsarado na po yung abdominal wall dahil po sa nutrition, saka ang body kasi naman po natin re-repair talaga siya. May kakayanan po siya na magpagaling. Kaya nga lang with the right raw materials, with the correct estado ng pasyente, ibig sabihin po, ang pagpapagaling kasi nangyayari yan kapag relax tayo, kalmado, may peace of mind. Mas matagal ang pagpapagaling kung tayo ay takot, ninenervyos, nag-aalala, nawawalan ng pag-asa, namumroblema sa kung saan kukunin yung pagpapagamot. Stressful state po yan at talagang mas mabagal po yung pagpapagaling dyan. Pero I've seen a lot of patients na bago nila yung kanilang disposisyon, yung kanilang expectation, na-reduce po nila yung stress levels ng katawan, pinataas nila yung kanilang faith, they take our PHP products, and they are now cured at magaling na po sila. Kaya nga lang talaga pong may dagdag na pagmamahal at pangunawa at tiyaga pagdating po sa ating mga patients. That's why I always tell each and one of our PHP partners na yung heart of service dapat talaga laging nandiyan. Kasi nga makukulitan tayo minsan sa mga pasyente or mawalan tayo ng tiyaga or magagalit tayo kapag hindi natin inuna yung heart of service sa ating mga kapwa Pilipino at sa ating mga clients, especially sa ating mga family. Okay? So, thank you po. Thank you, Doc. Galing naman po kay Ma'am Josephine Nase. Hi, ma'am. Doc, ask ko lang, anong pwedeng inumin na PHP product dun sa 1 week nang nahihilo pero okay naman BP niya? Okay, basically po, IntelliFood Max pa rin ang number 1 PHP product of choice. Yan po ang tawag natin dyan. Kasi po sa medicine, nagtatawag kaming drug of choice. Halimbawa, isang sakit, ano ang drug of choice mo? Sa atin po, tawagin natin PHP product of choice. Siyempre, IntelliFood Max po yan. 1 capsule, start po agad ng 3 times a day with empty stomach kasi meron po yung detoxifying property sa brain, pinabubuka yung arteries sa brain at pinapalabnaw din yung dugo. You take maraming water para po mas maganda yung blood flow. Kung medyo mabagal po yung response after 3 to 5 days, you add Resveratrol or Bilberry Plus. Kasi sometimes po ang vertigo ay pwedeng tenga, pwedeng mata, pwedeng baradong ugat sa leeg, or pwedeng mahina yung puso. Marami pong dahilan. Ang lumalabas na bago pong cause ngayon ng vertigo, sa kasamang paalad po, yung masyadong matagal sa mga cellphone, gadgets, saka computer. Talaga pong yung blue light nagkakaroon ng impact sa maraming pasyente, especially mga teenager.
Pero hindi pala kasi may mga senior citizen na rin na ang galing mag-Facebook, nagge-games tuwing hanggang gabi. So ang tendency po niyan, magkaroon ng problem sa electric current ng brain natin, which is kasi po ang utak natin, hindi yan ang blood flow lang. May kuryente yan. Especially our cells, yung ating katawan. So nadidisrupt po yung ating normal energy flow at yung ating normal electric potential ng ating katawan. Kaya very important na we lessen yung exposure sa anumang uri po ng radiation. And by the way, ang may radiation po, hindi naman cellphone o computer lang. Any form ng appliances na nakasaksak na may kuryente, may radiation po yan. Kaya napakalaking tulong. Ang katotohanan po yung ating wheat grass and barley saka yung ating Nutri Detox Plus dahil may spirulina yon, malaking tulong po yan na anti-radiation din. Ayan, kasi po aside from we are protecting our eyes, we are also protecting our body from the harmful effects ng radiation. So, yun po, Sir Jeric. Okay, thank you, Doc. No? Galing naman po kay Ma'am Eloisa Rabaca. Hi, Ma'am. Doc, may nagsabi po sa akin na nakakatuyo daw po ng utak yung garlic. Totoo po ba yon? Kasi dati po, ang ginagawa ko, 3 butil ng garlic Ilocos, babad sa gabi. Konting water. Pagising sa umaga, kinakain ko po. Pati yung pinagbabaran, iniinom ko rin po. Mm-hmm. Pagdating po kasi sa mga advice, very important po evidence-based tayo. No? Kasi po ang medicina, evidence-based. So yung mga narinig natin ganyan, wala pong pag-aaral. You may also look for yourself sa pinakamaganda pong search engine sa Google. You type PubMed. Ang PubMed po ay isang project po yan ng national government ng US na nandyan po yung mga clinical trials at pag-aaral. So type nyo po dyan, kung ang garlic ba nakakatuyo ng utak. Wala kayong makikita na po. Sa madaling salita po, walang pag-aaral tungkol dyan. Pero pinag-iisipan ko rin dahil hindi naman kasing tindi ng sambong at banaba ang diuretic property ng garlic. At saka po, wala naman ako nakitang natuyuan ng utak. Anyway, iniisip ko pa rin po anong dahilan. Pero for now, sa aking pagkakaalam at sa aking mga pag-aaral, wala po ako nakitang ganyan. Ang medyo may counting magiging problem kapag ka naging regular ang pag-inom ng garlic at hindi po healthy yung digestive tract is really gastritis. Pwede talaga po magkaroon ng acidity kapag po napadami yung garlic at naging masyadong matagal. Kaya po, hanggat maaari, dahil nasa pagkain naman natin yan as a natural flavor enhancer, malaking tulong po ang garlic sa ating katawan. Kaya lang kung ang pasyente po ay laging na-stress, ay may problem sa digestion niya, isa sa pinakampangkaraniwan na pwedeng maging reaction is the gastritis. So, hayaan niyo po, i-research ko rin, ma'am, kung merong dahilan na natutuyo yung utak. Pero for now, as for this moment, wala po akong alam. So, thank you po. Thank you, Doc. No, galing naman po kay Sir Melbert Trinidad. Hi, sir. Doc, anong best product combination ng PHP para sa mga lupus patient? Okay. Ang lupus po ay challenging, ha? Autoimmune disease po yan. First things first, kung meron po yung tinitake na medication galing sa doktor niya, ituloy lang. Kaya lang po, most of the time, mga steroids yan. And pagdating po sa steroid, these are immune suppressors. Ibig sabihin ng suppressors, medyo i-block po at pahihinayin yung immune system. Kasi yung immune system po, ina-atake yung sarili nating organs, yung skin, yung kidney. Kaya po very challenging. Be sure po, first things first, na ang pasyente po ay, kaya lang kasi lahat ng lupus patient, imposibleng hindi na stress because of the symptoms. Usually sa balat, naglulus ng weight. Kaya po, hanapin muna kung saan galing yung kanyang stress, emotional, psychological. Counseling, very important. Saka syempre prayer, the power of prayer therapy. Then for the combination po, we always start with our Nutri Detox Plus, 1 sachet 3 times a day with 1.5 to 2 liters of water sa buong maghapon. Then you add Curcumin Plus. May mga pag-aaral po na anti-inflammatory yan, makakatulong po sa mga ganyang cases. 1 capsule 3 times a day. And Relly Herb po, medyo mas mataas yung dosage, 2 capsules 2 times a day ang Relly Herb natin. To be sure lang po na maganda yung circulation, paki-add na rin po niyo yung Resveratrol, 1 capsule 2 to 3 times a day. So at least with that, Then kung matetest niyo po ng QMR and you can find signs of nutritional deficiencies, the best pa rin po yung ating wheat grass and barley to add dun sa mga na-recommend ko kanina. So thank you po. Okay, thank you, Doc. No, for our last question, Doc. Galing po kay Ma'am Feba, no? Hi, ma'am. Good evening, Doc. Pwede po ba pagsabayin ng pag-intake sa barley capsule at premium C sa may hernia po? Yes po. Very safe po. Kahit naglagay po ng Resveratrol, ng Curcumin, very safe.
Ginagawa ko po yan, kasi mo basic ko po tinitake Telefood Max, Bilberry Plus, Resveratrol, Rela Herb, saka wheatgrass and barley, yung pong sachet. Most of the time, sabay-sabay ko po yung ginagawa. Sometimes, kapag nauumay ako sa capsule, dahil po nakakabusog siya, ino-open ko po lahat yan, lagi ko sa water, tinitimpla ko po yan, kasama ng wheatgrass and barley. And sabay-sabay. Ginagawa ko po yan for the past 6 or 7 months na yata. Awa ng Diyos, po, ang side effect niya, mas healthy ako, mas masaya ako, mas mataas yung energy levels ko. And again, pagdating po sa natural compounds, there's no such thing as side effect. Applicable lang po yan pagdating sa mga drugs sa ospital. Siguro po may mga disease reflection, meron pong healing crisis, meron pong tayong tinatawag na scanning effect sa katawan natin. Yan, pwede po maramdaman natin yan with our medications. Pero when it comes to terminology, we do not use side effect pagdating po sa ating mga natural compounds. Siguro po yung nararamdaman is the reaction of the body dahil nga po nagple-cleanse, nagpapagaling, at merong ikinokorek sa ng katawan natin.